Pakinggan natin ang isang komento ng isang political scientist na nag-react dito kay Robin Padilla. Ano nga ba ang reaksyon nitong political scientist kay Robin Padilla? So ito po mga kababayan, buksan ko lang po ang aking mahiwagang tablet. So wait lang po ha. Buksan ko po ang aking mahiwagang tablet at hanapin po natin yung naturang link. Ito ha mga kababayan. Pakinggan po natin at babasahin ko po para tayong ano dito hindi nila kayang kung nasa korte na ang ICC, ang tatlo, sabi ni Oblibole, naghamon ng suntukan. So ito ha mga kababayan. Ito. According dito sa People's Tonight Radio o radio. Ito ha, People's Tonight Radio. Itong political scientist na si Antonio Contreras. Kilala nyo naman po siguro si Antonio Contreras, mga kababayan. Meron siyang komento na patungkol kay Robin Padilla. So ito. Alam nyo mga kababayan, bago ko basahin gusto kong sabihin sa inyo. Alam nyo po, itong mga politician, kahit anong posisyon nila, mapakagawad man yan, barangay chairman, city councilor, mayor, vice mayor, congressman, governor, vice governor, senador, vice president, and president, lahat po yan ay tinatawag nating political scientist po. Oo, ang tawag sa kanila. Di ko sure kung political analyst or political scientist kasi nakalagay dito, political scientist. So, lahat po ng mga binigkas ko ng mga politician, yan po ay mga public servant. Diba? Yes po, Ma'am Marites Mosne. Lahat po ng mga yan ay mga public servant po. Kahit anong posisyon sa gobyerno, lahat yan ay mga nagsiservisyo sa publiko or public servant. Pero ayon dito kay Antonio Contreras, isang political scientist, ayon sa page ng People's Tonight, public servant o Duterte servant. Ayon kay Antonio Contreras, sabi niya, narito ang Facebook post ng isang political scientist na si Antonio Contreras. Robin Hood Padilla is now a publicly declared Duterte servant. He said it himself. Born him and the odor will emerge is the strength of a Duterte. Sabi kasi ni Robin Padilla, kahit sunugin ninyo ako, mangangamoy Duterte pa rin ako. So yun ang sabi ni Robin. So ngayon, ang sabi ni Antonio Contreras, isang political scientist or political analyst, sabi niya, this is a man who had coffee with a Rodrigo Duterte standee and goes around the street of The Hague, dragging it like a treasure surfboard. He openly cried when Rodrigo was arrested, and now he vowed to oppose Sara Duterte's impeachment that he proudly filed a resolution dismissing it. Si Robin Padilla daw, ito daw yung nagkape kasama ang standee ni Digong at nag-iikot-ikot, tumatakbo ito sa dahig, bit-bit niya itong standee ni Digong. At umiiyak pa daw ito noong si Digong ay inaresto. Di ba? So ngayon, sabi niya, isa din daw si Robin sa nag-file ng resolution na i-dismiss ang impeachment trial laban kay Sara. So, ang tawag po dito ni Antonio Contreras na isang political scientist ay public servant nga ba si Robin Padilla or Duterte servant? Tanong ngayon mga kababayan, paki-comment dyan sa comment section. Public servant ba si Robin na ituring or Duterte servant? According dito kay Antonio Contreras. So ito pa, sunod. He speak of due process but would rather deny Sara Duterte the venue of show her innocence. Her gaslight us by saying he is not a lawyer. That he in fact is an ex-convict and dead he is. So, but of all the crimes he committed, the worst and most egregious, he betraying the public trust, the
electorate granted him with an overwhelming vote when he topped the 2022 Senate election. Voters who thought he would be representing their interest. Robin Hood Padilla has become a tragic character. But if there is any consolation, he is single-handedly turning off people. He is earnest attempt to protect and serve the Dutertes. He is doing them more harm than good. Di ba? Kaya nga sabi dito ni Antonio Contreras kay Robin Padilla dito sa People's Tonight. Robin Padilla is no longer a public servant. He is now about Duterte servant. Di ba? So yun ang katotohanan, mga kababayan. So sabi pa nga dito ni Antonio Contreras, noong 2022 siya ang top 1 na senador. Binuto siya ng tao na ang akala ng tao ay gagawin ni Robin ang kanyang pinapangako, representing their interest. Ngayon sabi nito ni Antonio Contreras, the worst and most egregious is betraying the public trust. Niloko niya ang tiwala ng tao sa kanya. Na ang akala ng tao kaya binoto siya, kaya nag-number 1 senador siya noong 2022, ay magaling siya. Hindi nyo ba alam, kaya nanalo si Robin noong 2022, pumunta ng West Philippine Sea, may bit-bit na flag, at kumanta ng lupang hinirang na bayang magiliw ayon kay Bato de la Rosa, hindi alam ang pabangat. Di ba? Kaya siya naging number 1 senador kasi ang akala ng tao, magaling siya at ipaglaban niya talaga ang Pilipinas laban sa China. Pero ang ginawa niya, naging pro-China siya. Ni minsan ba nakita ninyo na may Robin Padilla na pinaglaban ang mga Philippine Coast Guard na binomba ng water cannon ng China Coast Guard? Wala. Ni minsan ba may narinig kayong statement patungkol sa isang Philippine Coast Guard na naputulan ng daliri dahil initak ng Chinese Coast Guard? Wala. Di ba? Kaya ang sabi dito, mga kababayan, Robin Padilla is no longer a public servant. He is now avowed Duterte servant. Diba? Yun ang katotohanan, Ma'am Marites Mosni. At kay Ma'am Hakdo Gripalda. Ayan. Parihas lang sila ng amo niya, budol-budol gang, sabi ni Rudy Bernardo. Diba? Akala kasi ng taong bayan, kaya binuto siya kasi bayang magiliw. Kumakanta siya dun eh. Ending. Ni isang batas walang naipasa. Puro kain, himas bigote, nga ang taong bayan. So, tama po ba ako, mga kababayan, sa reaksyon ng isang political scientist or political analyst na si Antonio Contreras? Tama po ba, mga kababayan? Paki-comment, yes or no lang. Pag yes, then comment yes. Pag no, then comment no. Di ba? So, klarong-klaro po, mga kababayan. Di ba? Naluko ang taong bayan. Kaya alam nyo na, mga kababayan, sa sunod, kung iboboto nyo pa ba ang mga ganyang klaseng politiko, nakakahiya naman pong bansagan silang politician. Kung hindi naman po, hindi naman match sa kanyang pagiging politician ang salitang politician. Diba? So yun lang mga kababayan. So dito tayo sunod. Ito, mas lalo ito, mga kababayan. Matatawa kayo dito kapag maririnig ninyo itong babasahin ko ngayon. So, dito tayo, mga kababayan. Actually, mga kababayan, yung aking is, yung aking binabasa ay nakabase lang po ito, mga kababayan, sa balita. So ito, mga kababayan, dito